Sa paanan ng isang matandang bundok na laging balot ng hamog tuwing umaga, naroon ang baryo ng San Isidro. Sa baryong ito, nakatira si Miguel, isang binatang magbubukid na kilala sa pagiging masipag at tahimik. Maaga pa lamang ay nasa palayan na siya, nakayapak sa malamig at malagkit na putik, hawak ang lumang asarol na minanapan niya sa yumaong ama. Tanging ina niyang si Aling Rosa ang kasama niya sa bahay kubo na yari sa kawayan at pawid, nakatirik sa gilid ng bukid na tila laging unti-unting nilalamon ng hamon ng kahirapan. Lumaki si Miguel sa hirap. Bata pa lamang siya nang mamatay ang kanyang ama dahil sa matinding lagnat na hindi naagapan. Simula noon, siya na ang naging sandigan ng kanyang ina. Wala siyang ibang alam kundi ang bumungkal ng lupa, magtanim ng palay at mag-alaga ng ilang manok at baboy sa bakuran. Sa gitna ng pagod, kumakapit siya sa pag-asang balang araw, hindi na nila kailangang pahirapan ang sarili para lamang may mailagay sa hapagkainan. Sa baryo, usap-usapan ang mga nangyayaring kakaiba sa gubat na malapit sa palayan. May mga asong puti raw na nakikita sa dapit hapon, tumatakbo sa gilid ng sapa at bigla na lamang naglalaho na parang usok. May mga magsasakang nagsasabing naririnig nila ang ungol at tahol ng aso sa gitna ng gabi, kasabay ng mahinang pagaspas ng mga dahon ng punong nara at balete, kahit walang hangin. Ang iba na may sinasabi na engkantong aso raw iyon, tagapangalaga ng gubat at ng sapa, nagalit sa mga taong sumisira sa kagubatan. Si Miguel, bagamat nakikinig sa mga kwento ng matatanda sa tindahan ni Aling Deli, ay hindi lubos na naniniwala. Para sa kanya, sapat ng problema ang pinapasan niya sa bukid. Lalong sumisikip ang kanilang buhay nang magsimulang magpakita sa baryo ang mga tauhan ng Don na tagabayan. Si Don Severino Basilio, ang pinakabantog at pinakamayamang hasyendero sa buong munisipyo. Balak daw nitong bilhin ang lupa ng maraming magsasaka sa San Isidro upang gawing malaking palaisdaan at resort. Kapalit ng pagbebenta ng kanilang lupa, may alok na kaunting pera at pangako ng trabaho para sa mga taong papayag. Isang hapon, habang nakatambay ang ilang kalalakihan sa sari-saring tindahan, pinag-uusapan nila ang alok ni Don Severino. Ibenta na natin ang lupa. Ano bang mapapala natin sa kapiranggot na palayan na to? Puro baha at tagtuyot lang naman, wika ni Turing, isang magsasakang madalas mawalan ng ani. Sumingit naman si Mang Pilo, mas matanda at halatang pagod. Totoo yan. Tsaka si Don Severino, marami ng napayaman na tao. Pag sumama tayo sa kanya, baka gumanda rin ang buhay natin. Tahimik na nakikinig si Miguel habang umiinom ng mainit na kape. Hindi siya sumasang-ayon. Para sa kanya, ang lupa ang tanging pamana ng kanyang ama. Ito ang laman ng bawat patak ng pawis nila ng ina. Hindi ko ibebenta ang lupa, mahinahong sabi ni Miguel. Kahit anong alok nila, hindi ko ipagpapalit ang pinaghirapan ng tatay ko. Nagtinginan ng iba. May ilan ang napangiti ng sarkastiko. Ang tigas mo pa rin ha, Miguel? Natatawang sabi ni Turing. Tingnan na lang natin kung hanggang kailan. Pag wala ka ng naaning palay, baka mauna ka pang magalok sa Don na ibenta mo lahat. Hindi na lang umimik si Miguel. Tahimik siyang tumayo, binayaran ang kanyang ininom na kape at naglakad pa uwi. Hawak-hawak ang lumang bayong na may lamang kaunting tuyo at bigas. Pagdating sa bukid, nagdilim na ang langit. Ang bundok ay tila mas lumalapit sa kanilang lupa. Ang mga anino ng puno sa gubat ay unti-unting humahaba at sumasayaw sa kumpas ng ihip ng hangin. Sa di kalayuan, tinig niya ang mahinang pag-agos ng ilog na mula sa puso ng kagubatan. Dito kumukuha ng tubig ang mga magsasaka. Ngunit nitong mga nakaraang buwan, kapansin-pansin na humihina ang agos ng tubig at may kakaibang amoy na nanggagaling sa sapa. Parang may nalulunod na lihim sa ilalim nito.
Habang naglalakad si Miguel pauwi, may narinig siyang mahinang iyak na parang alulong ng aso. Tumigil siya, pilit inaaninag ang pinagmumulan ng tunog. Muli niya itong narinig, ngayon ay may kasamang mahinang pag-ungol. Ang tunog ay nanggagaling sa gilid ng daan, malapit sa kumpol ng talahib at mga tuyong sanga. Lumapit siya, dahan-dahan, baka kasi may mabangis na hayop. Nang saglit na naghiwalay ang mga talahib dahil sa ihip ng hangin, namataan niya ang isang aso. Maputi ang balahibo nito, malinis, at tila kumikinang kahit natatakpan ng putik. Nakabitin ang isang paa nito sa bakal na bingwit na madalas gamitin ng mga mangangaso. Nalugmok ang puso ni Miguel sa awa. Lumalabas ang kaunting dugo mula sa sugat ng aso at ang mga mata nito ay nagmamakaawa, tila humihingi ng tulong. Nagdadalawang isip man, nagpasya siyang lumapit. "Sandali lang aso, tutulungan kita," mahinang wika ni Miguel, para bang naiintindihan siya ng hayop. Maingat niyang binuksan ang bingwit, pilit iniiwasan na mas lalong masugatan ng aso. Kapagkuhan, nang tuluyan na niyang matanggal ang paa nito sa bitag, bahagyang napaiktad ang aso at napahawak si Miguel sa balahibo nito. Laking gulat niya nang maramdaman na mainit iyon, hindi tulad ng karaniwang balahibo ng aso. Parang may kakaibang init na dumaloy mula sa paa ng aso patungo sa kanyang kamay. Nang makawala sa pagkakapulupot sa bitag, pabulagta na sana ang aso sa lupa. Ngunit bago ito bumagsak, agad siyang kumilos at sinalo ito. "Sandali, huwag kang bibitaw," pabulong niyang sabi, parang kausap ang isang tao. Tinitigan siya ng aso. Maliwanag ang mga mata nito, tila may lalim na hindi kayang abutin ng isip ni Miguel. Sa loob ng ilang sandali, parang may dumaan na malamig na hangin sa pagitan nila. Naramdaman niya ang bahagyang pagkislot ng hangin sa kanyang paligid at ang biglaang pag-alon ng balahibo ng aso. "Miguel." Napatigil siya. Malinaw na malinaw niyang narinig ang kanyang pangalan, hindi sa tainga, kundi sa loob mismo ng isip niya. Napaatras siya ng bahagya, ngunit hindi niya nabitawan ang aso. Muling tiningnan nito ang kanyang mga mata. Muling naglaro sa paligid ang malamig na hangin. "Miguel, ako ito. Huwag kang matakot." Sumikip ang dibdib niya. Hindi siya makakibo. Parang nalunok ng kanyang lalamunan ang lahat ng salita. Napalunok siya at pilit naghahanap ng paliwanag. "Sa sino ka?" bulong niya. Halos hindi lumalabas ang boses. "Bakit mo alam ang pangalan ko?" "Ako ay hindi karaniwang aso," sagot ng tinig na hindi dumaraan sa hangin, kundi sa kaibuturan ng kanyang isipan. "Ako ay engkantong aso, tagapangalaga ng kagubatan at ng inyong sapa. Matagal na kitang minamasdan, Miguel. Ngayon, ikaw naman ang tumulong sa akin." Lalong nanlamig ang kanyang mga palad. Parang gusto niyang tumakbo palayo, ngunit hindi kaya ng kanyang mga paa. Parang nakaugat siya sa lupa habang hawak-hawak ang aso. "Engkanto," mahina niyang bulong. "Kung engkanto ka, bakit ka naipit sa bingwit ng mga ngaso?" "Dahil sa sumpa at sa kasalanan ng mga taong sakim," sagot ng tinig. "Dahil sa lakas ng kasamaan na unti-unting sumasakop sa bundok na ito. Miguel, kailangan ko ang tulong mo." Naguluhan si Miguel. Engkanto na aso, nakikipag-usap sa isip niya, humihingi ng tulong. Kung noon niya ito narinig sa tindahan ni Aling Deli, malamang natatawanan lang niya at ituturing na kwento ng mga lasing. Ngunit ngayon, nasa kanyang bisig ang aso, mainit, humihinga, dumadaing at nakikipag-usap sa isip niya. Kung nais mong mabuhay ang lupang ito, kung nais mong hindi tuluyang matuyo ang sapa, kung nais mong manatili ang ani sa iyong palayan, makinig ka sa akin, pagpapatuloy ng tinig. "Wala na akong gaanong oras, Miguel. Ang sugat na ito ay hindi lamang sugat ng bakal. Sugat din ito ng sumpa mula sa isang makapangyarihang mambabarang nakakampi ng Don.
parang biglang lumamlam ang ilaw ng dapit hapon sa paligid nila. Ang mga anino ng puno ay tila naging mas mahaba at mas mabigat. Sa di kalayuan, narinig ni Miguel ang tila mahinang hagik-gik ng mga insekto at ibon na parang nag-uusap tungkol sa kanya. Tumingala siya at tumitig sa langit na unti-unting binabalot ng dilim. Naramdaman niyang hindi na siya maaaring umatras. Engkanto man o hindi, aso pa rin ang nasa harap niya, sugatan, nangangailangan ng tulong. "Sige," mahinang sabi ni Miguel. "Tutulungan kita. Ano ang kailangan kong gawin?" Isang banayad na liwanag ang sumiklab sa mga mata ng aso. Parang napawi ng kaunti ang sakit na naroon. "Dalhin mo ako sa inyong bahay," sagot ng tinig. "Kailangan kong magpahinga at kailangan mong marinig ang kwento ko, Miguel. Doon natin sisimulan ang lahat." Inilapit ni Miguel ang aso sa kanyang dibdib. Hinakay ito pauwi. Mabigat man at mahapdi ang bawat hakbang dahil sa takot at kaba. Ang bawat aninong nadaanan niya ay para bang may matang nakamasid at ang ihip ng hangin ay tila may daladalang bulong ng mga lihim na matagal nang nakabaon sa bundok at gubat. Pagdating sa bahay kubo, sinalubong siya ng ina niyang si Aling Rosa na kakauwi lang mula sa paglalako ng gulay sa palengke. "Miguel, anak, saan ka galing at bakit basa ng pawis ang damit mo? At ano yung dala mong aso?" Tanong nito, bakas sa muka ang pag-aalala. "Inay, nakita ko siya sa daan papunta rito. Naipit siya sa bingwit, malalim ang sugat. Hindi ko kayang iwan. Pwede po bang dito muna natin siya alagaan? Magaling naman akong maglinis ng sugat," paliwanag ni Miguel, pilit itinatago ang kaba sa kanyang dibdib. Saglit na tumingin si Aling Rosa sa aso. Tahimik lamang itong nakahiga sa braso ni Miguel, humihinga ng mabagal. Kahit takot siya sa mga kakwentuhang engkanto, nakita niya ang awang pumupuno sa mga mata ng anak. "Sige na nga, Miguel. Basta siguraduhin mong hindi tayo kakagatin yan. Linisin mo ang sugat niya. May kaunting gamit sa baul, mga lumang dahon at pinagtabasan na natira pa noong buhay ang tatay mo. Gamitin mo kung kailangan," wika ng ina. "Maraming salamat, inay," mabilis na sagot ni Miguel. Inihiga niya ang aso sa banig na nasa gilid ng silid, malapit sa bintana kung saan pumapasok ang malamig na hangin ng gabi. Kumuha siya ng malinis na basahan, tubig at mga halamang gamot na iniwan ng kanyang ama na dating marunong din sa simpleng panggagamot sa sugat at lagnat. Habang maingat na nililinis ni Miguel ang sugat ng aso, muling nagparamdam ang tinig sa kanyang isipan. "Maraming salamat, Miguel. Hindi mo alam kung gaano kahalaga ang ginawa mo." "Hindi ko alam kung panaginip ba ito," sagot niya sa isip habang pinipiga ang basang tela sa palanggana. "Pero kung totoo man ito, gusto kong malaman ang lahat. Sino ka ba talaga?" Mabagal ang naging tugon, tila humuhugot ng lakas mula sa bawat salitang binibitawan. "Ako si Bantay, tagapangalaga ng kagubatan at ng sapa. Dati akong karaniwang aso na minahal ng isang batang magsasaka na katulad mo. Maraming taon na ang nakalilipas. Ang batang yon ay nasawi dahil sa kasakiman ng ninuno ni Don Severino. Sa matinding dalamhati, nanalangin ako sa mga diwata ng bundok na may paghiganti ang kanyang kamatayan at mapangalagaan ang lupain na minahal niya. Pinagkalooban nila ako ng bagong anyo at kapangyarihan bilang engkantong aso. Ngunit kapalit nito ay sumpang hindi ako maaaring lumabas sa hangganan ng kagubatan at sapa. At ang tanging lakas ko lamang ay nakasalalay sa kabutihan ng puso ng mga taong naninirahan sa paanan ng bundok." Nagpatuloy sa pagpunas si Miguel, tahimik na nakikinig. Sa paglipas ng mga taon, sa halip na gumaan, lalo pang bumigat ang kasakiman sa lupang ito. Lumaki ang kapangyarihan ng angkan ni Severino. Ngayon, hindi lang ito tungkol sa pag-angkin ng lupa. Balak niyang gisingin ang isang madilim na puwersang matagal nang natutulog sa loob ng bundok, kapalit ng kapangyarihang magpayaman ng walang hanggan.
Nagtalaga siya ng isang mambabarang, si Mang Igmedio, upang gambalain ang mga engkanto at sirain ang balanse ng kalikasan. Napahinto sa pagpunas si Miguel. Mang Igmedio, bulong niya, siya ba ang matandang laging kasama ng mga tauhan ni Don Severino sa tuwing pupunta sila dito? Yung nakasuot ng itim na barong, laging may hawak na baston at nanglilisik ang mata. Oo, si Mang Igmedio, sagot ni Bantay. Hindi siya karaniwang albularyo. Ginagamit niya ang kapangyarihan para sa kasakiman at pananakot. Isa siya sa mga dahilan kung bakit humihina ang agos ng sapa, kung bakit may mga batang madalas magkasakit sa baryo, kung bakit ang lupa ninyo ay tila unti-unting nauupos na parang kandila. At ngayon dahil sa kapangyarihan niya at sa bitag na inilagay ng mga mangangaso, nagawa nilang sugatan ng aking anyo at lakas. Kung ganoon, bakit ako? Tanong ni Miguel. Bakit ako ang hinihingian mo ng tulong? Marami namang ibang tao sa baryo. Marami namang mas matatapang at mas marurunong kaysa sa akin. Narinig niya ang mahinang paghinga ni Bantay. Dahil matagal na kitang minamasdan, Miguel, sa bawat pagtanim mo ng palay, sa bawat pag-alaga mo sa lupa, sa bawat pagtanggi mong ibenta ang lupain ninyo, nakita ko ang tibok ng puso mo. Hindi ito tungkol sa pera o sa pagpapakitang gilas. Para sa iyo, ang lupa ay alaala at buhay. Iyan ang uri ng puso na kailangan ko. Ang sumpa sa akin ay hindi kayang buwagin ng kahit sinong engkanto. Kailangan ko ang pagtulong ng isang taong may dalisay na hangarin para sa lupain at sa iba, hindi lamang para sa sarili. Napakagatlabi si Miguel. Hindi niya akalaing may engkantong matagal na palang nagmamasid sa kanya. Naramdaman niyang may responsibilidad na ngayon sa kanyang mga balikat na mas mabigat pa sa anihan at tagtuyot. Ano ang kailangan kong gawin? Banayad ngunit matatag na tanong niya. Maghanda ka, sagot ni Bantay. Sa mga susunod na gabi, may pupuntahan tayong lugar sa loob ng kagubatan. Ipapakilala kita sa mga tagapangalagang engkanto ng bundok. Subok ito, Miguel. Sino mang pumalya sa pagsubok ng kanilang puso at katapatan, maaaring di na makabalik. Ngunit kung papasa ka, hindi ka lalaban ng nag-iisa laban kay Don Severino at sa mambabarang niya. Napalunok si Miguel. Alam niyang hindi biro ang gagawin. Ngunit sa isip niya, unti-unting umuusbong ang larawan ng kanilang palayang tuluyan ng natuyo, ng inang nagugutom, ng mga batang umiiyak sa baryo dahil sa kawalan ng ani at tubig. Kung tatanggi siya, marahil ay wala ng ibang tutulong. Kaya ko, sagot niya. Halos walang pag-aalinlangan. Sabihin mo kung kailan at saan, Bantay. Bukas ng gabi, wika ng tinig sa isip niya. Sa oras na ang buwan ay nasa tuktok ng bundok, pupunta tayo sa pinakamalalim na bahagi ng gubat. Huwag kang magsasabi kahit kanino, kahit sa ina mo. Ito ay labang hindi mauunawaan ng sino mang hindi nakakakita sa puwersa ng kalikasan sa likod ng mga dahon at bato. Sumunod na gabi, nagkunwang maagang matutulog si Miguel. Nilagyan niya ng kumot at banig si Bantay sa tabi ng lutuan at nagpanggap na parang karaniwang aso lamang ito sa harap ni Aling Rosa. Nagdasal sila, kumain ng simpleng hapunan na may tuyo at kanin, at matapos nito, pumasok sila sa loob ng silid upang magpahinga. Pagkapatay ng ilaw, tahimik na bumangon si Miguel. Dahan-dahang lumabas, iniwasang lumikha ng ingay. Nasa pinto na si Bantay, nakatayo, tila hindi man lang nasaktan, nakatingin sa kanya. Ang mga mata nito ay kumikislap sa gitna ng dilim. Handa ka na ba? Tanong ni Bantay sa isip niya. Huminga ng malalim si Miguel at tumango. Handa na. Tahimik silang lumabas mula sa likuran ng bahay. Sa kalayuan, aninag ang ilaw ng buwan na nakikipaghabulan sa ulap para bang alam nito ang paglalakbay na gagawin nila. Ang hangin ay malamig at may dalang amoy ng lupa at tuyong dahon. Sa bawat hakbang nila papalapit sa gubat,
Pakiramdam ni Miguel ay tila may mga matang nakamasid sa bawat galaw nila. Pagdating nila sa gilid ng kagubatan, huminto si Bantay. Mula rito, ang bawat yabag mo ay maririnig ng mga nilalang na hindi nakikita ng karaniwang tao. Huwag kang lilingon kapag may narinig kang bulong sa iyong likuran. Huwag kang tatakbo kapag may nakita kang kakaibang liwanag. Basta sumunod ka lamang sa akin at sa liwanag ng buwan, paliwanag ni Bantay. Tumango si Miguel, bagamat ramdam niya ang panginginig ng tuhod. Ngunit ang takot ay unti-unting napapalitan ng kakaibang determinasyon. Inalala niya ang sinabi ni Bantay na ang lahat ng ito ay para sa kanilang lupa at sa buong baryo. Pumasok sila sa gubat at agad nag-iba ang paligid. Ang mga punong akala ni Miguel ay pamilyar na, ngayon ay tila mas mataas at mas siksik. Ang mga dahon ay humahaplos sa kanilang mga balikat at sa likod na parang may buhay. May naririnig siyang sipol ng hangin na tila boses ng mga bata. May maliliit na yabag na humahabol sa kanila ngunit hindi nakikita. At may mga marahang halakhak na hindi niya alam kung galing sa tao o ibon. Sa kalaliman ng gubat, huminto si Bantay sa harap ng isang malaking punong balete. Ang ugat nito ay kumikislot na parang mga daliri. Ang mga sanga nito ay tila sumasayaw kahit hindi naman humahampas ang hangin. Dito, wika ni Bantay. Sa ilalim ng punong ito naninirahan ang isa sa mga pinakamatandang tagapangalaga ng bundok. Siya ang magtutimbang sa iyong puso, Miguel. Umangat ang lupa sa paanan ng balete, parang may gumapang na higante sa ilalim nito. Mula sa pagitan ng mga ugat, unti-unting lumitaw ang isang anyo ng matandang lalaking maliit ang katawan, bahagya lang mas mataas sa tuhod ni Miguel. Ngunit ang mukha at mga mata nito ay punong-puno ng karunungan. Balot ito ng lumot ang kasuotan at ang buhok ay tila sinulid na gawa sa pinong ugat. Binati siya ng matanda. Miguel, anak ng lupang ito. Wika nito sa boses na tila sabay-sabay na bulong ng hangin, pagaspas ng dahon at agos ng tubig. Narinig namin ang pagtawag ni Bantay at ang kabutihan ng puso mong hindi nagbenta ng lupa sa kasakiman. Ngunit hindi sapat ang mga balita. Kailangang kilalanin ka namin ng harapan. Napayuko si Miguel sa paggalang. Siya po ba ang pinuno ng mga engkanto dito sa gubat? May humagikhik sa paligid na parang nagmula sa iba pang maliliit na nilalang na nakatingin sa kanya mula sa mga sanga. Ako si Lantoy, tagapangalaga ng ugat at lupa, sagot ng matanda. Isa lamang ako sa marami, ngunit sa gabing ito ako ang humaharap sa iyo. Bakit mo nais tumulong sa amin laban sa Don at sa mambabarang niyang si Magmedio? Napaisip si Miguel, hindi alam kung saan magsisimula. Ngunit pinili niyang magsalita ng tapat. Gusto kong protektahan ang lupa namin, ang palayan, ang sapa. Hindi ko kayang makita ang baryo namin na nawawalan ng tubig, ng ani at ng pag-asa. Hindi ko kayang tanggapin na pati mga bata ay magugutom dahil sa kasakiman ng isang tao. Kung ang pagtulong sa inyo ay makakatulong din sa amin, gagawin ko. Hindi dahil sa kapangyarihan o kayamanan, kundi dahil ito ang tama. Tahimik ang gubat sa loob ng ilang sandali. Tila pati hangin ay naghintay sa kanyang sagot. Pagkaraan, narinig niya ang marahang pagtugtog ng maliliit na kampanilya na parang bunga ng ngiti ng mga dahon. Tapat ang puso mo, Miguel, sabi ni Lantoy. Ngunit aaminin ko sa iyo na ang lalabanan ninyo ay hindi basta-bastang tao. Sa loob ng bundok na ito, may natutulog na bato ng kadiliman. Nakuha ito ng ninuno ni Severino sa pamamagitan ng pagpatay sa maraming magsasaka at pagpapadanak ng dugo. Ang batong iyon ang nais nilang gisingin muli upang magbigay ng higit pang yaman at kapangyarihan. Kapag nagising na ito ng lubusan, hindi lamang ang tubig sa sapa ang matutuyo. Pati kaluluwa ng mga tao sa baryo ay posibleng pasukin ng kasakiman at galit. Kinilabutan si Miguel. Paano natin sila mapipigil? Tanong niya.
Kailangan mong kunin ang mutyang liwanag na sinarado namin sa isang lihim na kuweba sa taas ng bundok. Paliwanag ni Lantoy. Ito lamang ang kayang magpahina sa kapangyarihan ng batong itim. Ngunit hindi madaling puntahan ang lugar na iyon. Babantayan iyon ng mga nilalang na inalipin na ng kadiliman, mga nilalang na dati ring tagapangalaga ng bundok, ngunit naakit ng kapangyarihan ng batong itim. Saglit na tumingin si Lantoy kay Bantay. At ikaw, Bantay, dagdag nito, malaki rin ang magiging papel mo. Ang sumpa sa iyo na hindi makalabas sa hangganan ng gubat at sapa ay lumalabnaw dahil sa sugat mo at sa kagustuhan mong baguhin ang takbo ng kasaysayan ng lupang ito. Ngunit ang bawat paglabas mo sa itinakdang hangganan ay magpapahina pa sa iyo. Kaya kinakailangan na sa batang ito manggaling ang lakas na kakailanganin nila. Tumayo si Lantoy at lumapit kay Miguel. Inabot nito ang isang maliit na sisidlang gawa sa hinabing dahon at ugat, at sa loob nito ay may kumikinang na maliit na bato na hugis pangil ng aso. Isuot mo ito, wika ni Lantoy. Ito ang magiging agimat mo. Ang bawat tahol ni Bantay ay maririnig mo kahit hindi kanya kasama. Mauunawaan mo rin ang wika ng mga hayop sa paligid. Makakakita ka ng mga aninong hindi nakikita ng karaniwang tao, ngunit mag-iingat ka. Ang liwanag na laman nito ay hindi para sa kasakiman. Kapag ginamit mo ang agimat na ito para sa sariling kapritsyo, ikaw mismo ang lalamunin ng kadilimang nilalabanan mo ngayon. Maingat na kinuha ni Miguel ang sisidlan at isinuot ang kwintas. Sa sandaling nadama niya ang malamig na bato sa kanyang dibdib, may dumaloy na kakaibang init sa kanyang katawan. Parang nagising ang lahat ng pandama niya. Naririnig na niya ang mahinang lagaslas ng sapa kahit malayo, ang bulungan ng hangin sa pagitan ng mga dahon, at maging ang mahihinang yabag ng mga maliliit na nilalang na nagmamasid sa kanila. Mula sa mga sanga ng punong balete, unti-unting nagsilitaw ang maliliit na engkanto. Iba-iba ang anyo, may parang batang yari sa hamog, may mukhang ibon na may katawang tao, may parang apoy na nagliliyab ngunit hindi sinusunog ang sanga. Lahat sila ay nakatingin kay Miguel. May halong pag-asa at pag-aalala sa kanilang mga mata. Simula ngayong gabing ito, sinabi ni Lantoy, hindi ka na lamang simpleng magsasaka, Miguel. Isa ka ng bantay ng liwanag sa paanan ng bundok. Hindi ibig sabihin nito na iiwan mo ang lupa mo o ang ina mo. Sa halip, mas lalo kang magtatanim, mag-aalaga at mamumuhay ng may paggalang sa kalikasan. Ang pagiging tagapangalaga ay hindi lamang nasusukat sa pakikipaglaban, kundi sa araw-araw na pagkilos na may malasakit. Nagpatuloy ang mga gabi. Sa umaga, si Miguel ay patuloy na nagbubungkal ng lupa, tumutulong sa ina at iniiwasan ang labis na pag-uusisa ng mga kapitbahay. Ngunit sa gabi, kasama niya si Bantay sa pag-ikot sa gubat, sa pakikipag-usap sa mga engkanto, at sa pag-aaral kung paano gagamitin ang agimat. Natutunan niyang makipag-usap sa mga ibon upang malaman ang kilos ng mga tao sa itaas ng bundok. Natutunan niyang basahin ang direksyon ng hangin at ang kilos ng mga dahon bilang senyales ng pagbabago sa paligid. Isang gabi, habang nagmamasid sila sa gilid ng isang bangin, ipinakita ni Bantay sa kanya ang malalayong ilaw sa kabila ng mga puno. May mga truck na pumapasok sa kagubatan. May mga taong may dalang matatalas na kasangkapan. At may malalaking makina na tila humuhukay ng lupa kahit sa kalaliman ng gabi. Iyan ang proyekto ni Don Severino, paliwanag ni Bantay. Gusto niyang gumawa ng malaking kalsada na dadaan mismo sa pinakamatandang ugat ng bundok. Hindi alam ng mga tao sa baryo na bawat hukay ng makina niyang iyan ay unti-unting gumigising sa batong itim sa ilalim ng bundok. Kailangan nating pigilan, sagot ni Miguel. Pero paano? Hindi natin sila agad harapin sa paraan ng tao, tugon ni Bantay. Hindi sapat ang lakas at armas.
Kailangan nating gumamit ng paraan na maiintindihan din ng kalikasan. May mga nilalang sa ilalim ng lupa at sa ilog na pwedeng tumulong sa atin, ngunit kailangan mo munang patunayan na kaya mong pangatawanan ang responsibilidad mo. Nagdaan ang ilang linggo at mas lalong umiigting ang presensya ng mga tauhan ni Don Severino sa paligid. May mga araw na may dumaraan na tauhan sa baryo. Nag-aalok ng pirma kapalit ng salaping hindi kayang pantayan ng ani ng isang taon. May ilang kapitbahay na nabighani at pumayag na ibenta ang kanilang maliit na lupain. Unti-unti, may mga poste ng itinayo, may mga linyang bakal na ipinako sa lupa, at may mga punong pinutol sa gilid ng gubat. Isang tanghali, tumigil ang isang itim na sasakyan sa harap ng bahay ni Miguel. Bumaba ang dalawang lalaking nakaitim na pantalon at long sleeves, kasama ang matandang kilala sa baryo bilang si Mang Igmedio. Hawa-hawak nito ang isang bastong may palamuting animo, ahas ang ulo. Miguel, magalang na bati ni Mang Igmedio, ngumingiti ngunit malamlam ang mga mata. Ako si Igmedio, kasama sa mga proyekto ni Don Severino. Narinig naming matigas daw ang ulo mo at ayaw mong ibenta ang lupa ninyo. Nais ka naming kausapin. Lumabas si Aling Rosa mula sa kusina, halata ang kaba sa muka. Mang Igmedio, wika ni Aling Rosa, pasensya na po kung may nagkukuwento sa inyo ng mali. Wala naman po kaming ginagawang masama. Nagbubungkal lang kami ng lupa namin. Ngumiti si Mang Igmedio. Ngunit sa likod ng ngiting iyon ay may malamig na kilabot na ramdam ni Miguel. Naramdaman niya ang pagkabigat ng hangin. May mabibigat na aninong parang lumulutang sa paligid ng matanda at sa dibdib niya ay bahagyang uminit ang batong pangil ng aso. Wala namang kaming sinasabing masama kayo, sang-ayon ni Mang Igmedio. Sa katunayan, gusto nga naming tulungan kayo. Miguel, anak, marunong ka namang mag-isip. Alam mo kung gaano kahirap ang buhay ng magsasaka. Bakit hindi mo ibenta ang maliit mong lupain at magtrabaho na lamang sa proyekto ng Don? Mas malaki ang kikitain mo, hindi ka pa kailangan maulanan at maarawan araw-araw. Tahimik lang si Miguel. Sa isipan niya, narinig niya ang mahinang tinig ni Bantay. Mag-ingat ka, Miguel. Ang salita niya ay may dalang lason na hindi nakikita ng karaniwang tao. Umiling si Miguel. Pasensya na po, Mang Igmedio. Matatag na sabi niya. Hindi ko po kayang ibenta ang lupa namin. Ito lang po ang naiwan sa amin ng tatay ko. Dito na rin po ako natuto magbungkal at mabuhay. Hindi ko kayang ipagpalit sa kahit anong halaga. Napawi ang ngiti ni Mang Igmedio. Unti-unti, naging malamig ang kanyang anyo. Humakbang siya palapit kay Miguel at bahagyang sumingit ang baston niya sa pagitan nila. Sigurado ka ba, Miguel? Tanong nito sa tonong mababa ngunit puno ng babala. Hindi lahat ng tumatanggi sa mga alok ng Don ay patuloy na mapayapang namumuhay. Nararamdaman ni Miguel ang pagdating ng panlalamig sa kanyang mga braso, parang hinihipan ng hanging may dalang usok. Ngunit ramdam din niya ang malakas na pagtibok ng agimat sa kanyang dibdib. Tila sinusunog ang anumang malamig na sumisingit sa kanyang katawan. Sigurado po ako, sagot niya. Hindi inaalis ang tingin sa matanda. Napataas ang kilay ni Mang Igmedio sa kadahan-dahang ngumiti. Ngayon ay may halong panunuya. Kung gayon, ayaw mong pag-usapan ng maayos. Sige, babalik ako, Miguel. Sana sa pagbabalik ko, mas bukas na ang isip ninyo. Ang mundo ay nagbabago at ang mga taong hindi sumasabay, kadalasan natatabunan. Tumalikod ang grupo at umalis. Iniwan sina Miguel at Aling Rosa sa bakuran. Nag-aabang kung may mangyayaring kakaiba. Anak, nasisiguro mo ba ang ginagawa mo? Tanong ni Aling Rosa. Nanginginig ang boses. Baka mapahamak tayo. Inay, sagot ni Miguel. Hinahawakan ang kamay nito. Mas kakailanganin nila ang lupa natin kaysa sa kailangan natin sila. Kung bibigay tayo ngayon, wala na tayong babalikan. Huwag po kayong mag-alala.
may paraan at hindi po tayo nag-iisa. Nagtaka si Aling Rosa sa kanyang huling sinabi, ngunit hindi na nito nilalimang tanungin. Sa gitna ng takot, kumapit siya sa tiwala sa anak. Kinagabihan, naghigpit ang mga engkanto ng pagbabantay. Sa tulong ni Bantay, napag-alaman ni Miguel na may ritual na gagawin si Mang Igmedio sa gilid ng sapa upang mas lalo pang pahinain ang agos nito. Kapag naging maitim at malansa na ang tubig, unti-unti nang mamamatay ang mga isda at halaman sa paligid. Mas magiging madaling ipilit ni Don Severino sa mga taga-baryo na ibenta ang kanilang lupain dahil wala nang silbi ang bukid at ang sapa. Miguel, kailangan nating pigilan ang ritual, mariing sabi ni Bantay habang naglalakad sila sa ilalim ng kumukutitap na liwanag ng mga alitap-tap. Ngunit hindi sapat ang lakas natin. Kailangan nating humingi ng tulong sa mga nilalang sa ilalim ng ilog. Paano? Tanong ni Miguel. Hindi naman ako marunong lumangoy ng malalim. Hindi pa ako nakakalangoy sa gitna ng gabi. Hindi kailangang gumalaw ang katawan mo, sagot ni Bantay. Ang espiritu mo ang lalangoy, hindi ang katawan mo. Ngunit bago natin magawa iyon, kailangan mo munang ipakita sa kanila na tanggap mo ang panganib ng pagkakawalay sa iyong katawang lupa. Nang marating nila ang pampang ng sapa, tahimik ang paligid. Wala ni isang kuliglig ang umiingay. Ang tubig ay tila mas mabagal kaysa dati at may mapusyaw na usok na nagmumula sa gitna ng agos nito. Umupo si Miguel sa gilid, nakahalukip-kip ang mga kamay, ramdam ang kaba. Isara mo ang iyong mga mata, utos ni Bantay. Hawakan mo ang agimat sa iyong dibdib at isipin mo ang pinakamasarap na alaala mo sa lupang ito. Ang unang ani ninyo ng tatay mo, ang unang pagpatak ng tubig ulan sa tuyong palayan, ang amoy ng lupa matapos bumuhos ang ulan. Sumunod si Miguel, marahang hinawakan ang agimat, pinikit ang mga mata, at isa-isang binalikan ang mga alaala. Naalala niya ang unang pagkakataon na diretso siyang nakatayo sa gitna ng palayan kasama ang ama, tinuturuan siyang magtanim. Naalala niya ang tuwa sa mukha ng ama nang makitang tumubo ang mga punla. Naalala niya ang tuyong tag-araw na halos sumuko na sila. Ngunit dumating ang ulan sa gabing nagdarasal silang mag-ina. Ang bawat patak ng ulan noon ay parang biyaya ng langit. Habang ninanamnam niya ang mga alaala, unti-unting lumuwag ang bigat sa kanyang katawan. Naramdaman niyang parang lumulutang siya. Hindi naramdam ang bigat ng kanyang mga braso at binti. Nang muling dumilat ang kanyang isipan, nakita niya ang sarili na nakatayo sa ibabaw ng tubig, hindi nababasa ang mga paa. Nagulat siya, ngunit narinig niya ang boses ni Bantay sa di kalayuan. Huwag kang tumingin sa katawan mong naiwan sa pampang, Miguel. Babala nito. Doon nakaupo ang katawang lupa mo. Ang tinitingnan mo ngayon ay sarili mong espiritu. Bumaba ka sa tubig, may hihintayin tayong mga nilalang sa ilalim. Huminga ng malalim si Miguel kahit hindi na niya nararamdaman ang hangin sa baga. Dahan-dahan siyang lumusong sa tubig. Walang lamig, walang bigat, parang dumadaos-dos lamang sa hangin. Habang papalalim siya, lalong lumilinaw ang paligid sa halip na dumilim. May mga ilaw na parang mga bituin sa ilalim ng ilog, mga isdang may kumikinang nakaliskis na waring gawa sa salamin, at mga halaman sa ilalim ng tubig na kumakaway na parang may sariling diwa. Sa pinakailalim, may nakita siyang anyo ng isang babaeng nakasuot ng mahahabang damit na parang gawa sa alon. Buhaghag ang buhok na parang sinuklay ng ilog at ang mga mata ay malalim na tila kayang sumilip sa pinakatago mong lihim. Ikaw si Miguel, wika ng babae sa tinig na malumanay, parang mismo ang agos ng tubig. Ako si Dalay, diwata ng sapa. Matagal ka na naming pinagmamasdan sa ibabaw. Ngayon, ano ang dahilan at bumaba ka sa aming kaharian? Napayuko si Miguel kahit na ang katawan niyang ito ay wala ng bigat at pagod.
Nandito po ako para humingi ng tulong, sagot niya. May ritual daw na gagawin si Mang Igmedio upang higit pang madumihan at humina ang sapa ninyo. Balak nilang gisingin ang batong itim sa bundok. Kapag nangyari iyon, hindi lang po ang baryo ang masasaktan, pati kayo sa ilalim ng tubig. Tahimik si Dalay sa ilang saglit, tinititigan siya ng mariin. Matagal nang nananahimik ang aming kaharian, paliwanag nito. Matagal na kaming nagtimpi sa kabuktutan ng mga tao sa itaas, ngunit hindi kami kumikilos hanggat walang taong kusang bababa sa amin para humingi ng tulong ng tapat at walang pag-iimbot. Ngayon, narito ka, dala ang liwanag na ipinagkaloob ng mga tagapangalaga ng bundok. Tumingin si Dalay sa kwintas sa dibdib ni Miguel na lalo pang kumislap sa ilalim ng tubig. Kung gayon, tutulungan ka namin, patuloy nito. Ngunit tandaan mo, ang tulong namin ay hindi sa anyo ng dahas. Ang tubig ay hindi laging sumasabog. Minsan, ang lakas nito ay nasa kakayahan nitong bumuo at sumira ng dahan-dahan. Sa oras na magsagawa ng ritual si Mang Igmedio, tatawagin namin ang rumaragasang agos mula sa pinakailalim. Huwag lang naming masyadong gagalawin ang balanse. Ikaw, Miguel, ang kailangang humarap sa kanya sa ibabaw. Paano ko siya haharapin? Tanong ni Miguel. Wala naman akong sandata, wala akong alam na mahika. Hindi mo kailangan ng espada, sagot ni Dalay. Ang tao na may malinis na puso at may tapat paninindigan ay hindi natitinag ng pananakot at kasinungalingan. Ang agimat sa dibdib mo ay hindi para sa pagbato ng kidlat o paglikha ng apoy. Ito ay para makita mo ang tunay na anyo ng mga nilalang sa paligid mo upang hindi ka malinlang. Kapag nagsimula na ang ritual, makikita mo ang mga multong inaakay ni Mang Igmedio, ang mga aninong pinapasan niya sa kanyang balikat, at ang tunay na anyo ng batong itim sa likod ng mga salita niya. Doon ka makakahanap ng paraan kung paano sisirain ang koneksyon niya sa batong iyon. Sa huling salita ni Dalay, unti-unting kinubkob ng liwanag ang paningin ni Miguel. Naramdaman niyang umahon ang kanyang espiritu sa tubig, lumilipad pataas, pabalik sa pampang. Nang muling dumilat ang kanyang mga mata, naroon na siya sa tabi ng sapa. Nakaupo pa rin, hawak ang agimat sa dibdib. Mainit ang pisngi niya na parang katatapos lang umiyak, ngunit tuyo ang kanyang mukha. Miguel, wika ni Bantay, nakaupo sa tabi niya, mukhang pagod ngunit mapagmatyag. Nakausap mo sila. Tumango si Miguel. Tutulong sila, sagot niya. Ngunit kailangan kong humarap mismo kay Mang Igmedio. Dumating ang gabing pinakahihintay. Sa gilid ng sapa, sa isang lugar na may malaking bato at bilog na clearing sa gitna ng gubat, nagtipon ang ilang tauhan ni Don Severino. Sa gitna nila, nakatayo si Mang Igmedio, hawak ang baston na may ulong 6 ahas. May mga kandilang itim na nakapaikot sa lumang bato at may mga pulang tiyok na guhit sa lupa na tila mga sinaunang simbolo. Nakasilip mula sa makakapal na palumpong si Miguel, kasama si Bantay at ilang engkantong maliit na nagkukubli sa mga halamang ligaw. Mula sa kanyang pinagtataguan, kita niya ang maitim na usok na dahan-dahang umaakyat mula sa gitna ng bilog na guhit sa lupa. Tila may bumubulong sa hangin, mga salitang hindi niya maintindihan, ngunit ramdam niya ang lamig at bigat ng bawat pantig. Miguel, oras na, pabulong na, sabi ni Bantay sa isip niya. Huwag kang matakot. Tandaan mo ang sinabi ni Dalay. Hawak-hawak ang agimat sa dibdib, dahan-dahang tumayo si Miguel mula sa pinagtataguan. Sa bawat hakbang niya papalapit sa clearing, parang lalong bumibigat ang paligid. Ngunit sa bawat hakbang din, lalong lumiliwanag ang bato sa kanyang dibdib. Nang makalapit siya ng sapat, huminto siya sa gilid ng bilog na guhit at marahang humakbang papasok. Tumigil sa pagsasalita si Mang Igmedio na palingon sa kanya. Ang mga tauhan ng Don ay nagulat, mabilis na lumingon, handa sanang sumugod, ngunit hinawakan ni Mang Igmedio ang hangin na parang may hinaharang.
Huwag muna, utos niya. Hayaan ninyong lumapit ang binatang ito. Nagpatuloy sa paglakad si Miguel, titig sa matanda. Habang lumalapit, biglang nag-iba ang anyo ng paligid sa kanyang paningin. Sa halip na mga kandilang itim lamang, nakita niya ang mga aninong nakatali sa paligid ng bato. Mga hugis ng mutiladong katawan, mga mukha ng magsasakang umiiyak at humihiyaw sa sakit, nakagapos sa mga tanikala ng usok. Sa likod ni Mang Igmedio, may nakasabit na mabigat na aninong parang maitim na ulap na may mga pulang mata, nakadikit sa kanyang likod at balikat. Ikaw talaga, Miguel. Bati ni Mang Igmedio, nakangiti ngunit malamig ang mga mata. Hindi ka na kontento sa pagtanggi sa alok namin, ngayon sumasama ka pa sa ginagawa ko. Naligaw ka ba ng landas, anak? Hindi ako naliligaw, sagot ni Miguel. Ikaw ang naliligaw. Ang sapa na ito at ang bundok na ito ay hindi ninyo pag-aari. Hindi ito laruan para sa kapangyarihan at ritual na magpapayaman sa inyo habang pinapahirapan ng ibang tao. Tumawa si Mang Igmedio, isang tawang walang saya. Alam mo ba kung sino ang kinakausap mo, Miguel? Matagal na akong albularyo bago ka pa ipinanganak. Ang mga salitang binibigkas ko ngayon ay mas luma pa sa baryo ninyo. Hindi mo naiintindihan ang mundong pinapasukan mo. Mas lalo pang nagningning ang agimat ni Miguel. Sa liwanag nito, nakita niya na ang baston ni Mang Igmedio ay hindi basta kahoy, kundi puno ng mga kaluluwang pinilit na ikinulong sa loob nito, umiiyak, humihingi ng awa. Sa likod ni Mang Igmedio, ang maitim na ulap ay gumagalaw, tila isang malaking ahas na gawa sa usok, umuugnay sa maitim na batong nakabaon sa gitna ng ritual. Hindi ko man alam lahat ng lihim mo, sagot ni Miguel. Alam ko kung ano ang tama at mali. Wala kang karapatang ipagpalit ang kalikasan at mga buhay ng tao sa kapangyarihang makukuha mo mula sa batong yan. Tumindi ang ihip ng hangin. Sa ilog, biglang lumakas ang agos ng tubig kahit wala namang ulan. Mula sa kailaliman, gumalaw ang mga alon na parang nagbabantang pumutok pataas. Tumango si Mang Igmedio sa isang tauhan. Kumuha ito ng kutsilyong may pulang hawak at ipinuwesto ang sarili sa tabi ng ritual, tila handang mag-alay ng dugo. Kung hindi mo kayang sumama sa amin, Miguel, maaaring ikaw na lang ang maging alay sa gabing ito, malamig na sabi ni Mang Igmedio. Sa dugo mo, mas bibilis ang paggising ng batong itim. Nagningas ang mga mata ni Miguel. Hinawakan niyang mahigpit ang agimat at sa isang iglap, naramdaman niya ang pagdaloy ng puwersa mula sa ilalim ng lupa, mula sa hangin at mula sa ilog. Sa kanyang paligid, may mga aninong kumilos, mga engkantong matagal nang nagbabantay sa gubat, tumayo sa tabi niya. Hindi ako mag-iisa, sagot ni Miguel, malakas at malinaw. Hindi ninyo kayang tapatan ang lakas ng isang lupang may nagtatanggol, ng sapa na may sariling diwa at ng gubat na may mga nilalang na hindi ninyo kayang bilhin. Sa hudyat na iyon, umalagwa ang malakas na agos mula sa sapa, dumiretso sa clearing, pumutok sa gitna ng bilog na ritual. Nabura ang mga pulang guhit. Ang mga kandilang itim ay sabay-sabay na namatay. At ang maitim na usok ay napunit na parang hinawi ng malakas na hangin. Napasigaw si Mang Igmedio, hawak-hawak ang baston. Kumislot ang mga kaluluwang nakakulong sa loob nito, tila nabubuhay at pilit kumakawala. Ang maitim na batong nakabaon sa gitna ng ritual ay lumitaw, lumutang sa ere, nanginginig. Ito na, Miguel. Bulong ni Bantay sa isip niya. Iyan ang batong nag-uugnay sa kanya sa kadiliman. Kailangan mong putulin ang koneksyon niya rito. Paano? Tanong ni Miguel. Ramdam ang panlalamig at bigat ng sitwasyon. Isipin mo ang lahat ng taong nakatali sa batong iyan, sagot ni Bantay. Lahat ng magsasakang nawalan ng lupa, lahat ng batang nagutom, lahat ng punong pinutol, lahat ng isdang namatay. Ang pagdurusa nila, ang pinakamalakas na sandata laban sa kasakiman. Ituon mo ang liwanag ng puso mo sa batong iyan. Pumikit si Miguel,
at hinawakan ng mahigpit ang agimat. Sa loob ng kanyang isipan, sunod-sunod niyang nakita ang muka ng mga kapitbahay na napilitang ibenta ang lupa. Ang mga batang nangingitim ang mata dahil sa gutom. Ang ina niyang nagtitiyagang magsalok ng tubig sa malayo dahil humihina na ang agos ng sapa, ang mga punong nabuwal at ang mga ibong nawala na sa himpapawid. Hindi ako lalaban para sa sarili ko lang, bulong niya sa sarili. Lalaban ako para sa kanila, para sa lupa, para sa tubig, para sa mga susunod pang bata sa baryo. Sa sandaling iyon, isang napakalakas na liwanag ang sumiklab mula sa agimat sa kanyang dibdib. Tumama ito sa maitim na batong nakalutang sa ere. Nagsimulang kumislot ang bato, nagbitak-bitak, at mula sa mga bitak nito ay lumabas ang mga anyo ng mga multong magsasaka at nilalang na tila matagal nang nakakulong sa loob. Isa-isa silang lumabas, lumilipad pataas, tuluyang lumalaya. Sumigaw si Mang Igmedio na paluhod sa lupa, hawak ang baston na ngayon ay nagbibitak-bitak din. Ang maitim na ulap sa kanyang likod ay kumalas, umikot sa paligid niya, at sa huli ay umusok na parang sinunog na dahon at tuluyang naglaho sa hangin. Humina ang tuhod ni Miguel at halos matumba, ngunit sinalo siya ng maraming maliliit na kamay ng mga engkanto sa paligid. Narinig niya ang masayang huni ng mga ibon, ang pagbulwak ng tubig sa sapa na parang batang tumatawa, at ang paghingal ni Bantay sa kanyang tabi. Tapos na, Miguel, bulong ni Bantay. Halos mapagod din ang boses. Naputol na ang koneksyon nila sa batong itim. Hindi na matatanggap ni Mang Igmedio ang dating lakas niya. Hindi na rin ganon kadali para kay Don Severino na gamitin ang kasamaan ng bundok na ito. Sa gitna ng liwanag at ingay, nakita ni Miguel si Mang Igmedio na nagpapanggap pa ring malakas. Tumayo ito, nanginginig at tumingin sa kanya ng may galit. Hindi pa tapos ito, Miguel. Singhal nito. May mga taong hindi mo kayang labanan. Ngiti ng mga taong may hawak pa rin ng batas sa bayan. Kahit mahina na ang bato, may pangil pa rin ang sistema. Tinitigan siya ni Miguel, pagod ngunit matatag ang loob. Siguro nga, sagot niya, pero hindi na ganon kadali para sa inyo. Hindi na kami mga tahimik na magsasakang tatango na lang sa alok ninyo. Alam na namin ngayon na hindi kami nag-iisa. Nasa tabi namin ang bundok, ang sapa, at ang mga engkantong matagal ninyo nang sinasawalang bahala. Tuluyang umatras si Mang Igmedio, kumaripas ng takbo kasama ang mga tauhan. Ang dating bilog na ritual ay wala ng bakas, maliban sa mga bitak sa lupa na unti-unting sinasara ng mga ugat na lumalabas mula sa ilalim, parang ginagamot ang sugat ng kalikasan. Sa mga sumunod na linggo, napansin ng mga taga-baryo ang pagbabago. Lumakas muli ang agos ng sapa, luminaw ang tubig at dumami ang isda. Ang mga palayan ay muling nabasa ng maayos at ang mga punong akala nilang hindi natutubo ay nagbago ng anyo, naglabasan ang mga bagong dahon. Nagulat din sila nang bigla na lamang huminto ang proyekto ni Don Severino sa bundok. Balita mula sa bayan na biglang nagkaroon ng problemang legal ang kanyang mga lupain at proyekto. May mga papel na lumabas na nagpapatunay ng mga anomalya sa kanyang mga transaksyon. Ang mga dati niyang kaalyado ay isa-isahang naglayuan, takot na madamay sa iskandalo. Sa baryo, si Miguel ay nanatiling simpleng magsasaka. Hindi siya nagmalaki, hindi niya ipinagsigawan ang nangyari. Sa tuwing may magtatanong kung bakit parang mas gumanda ang ani at tubig, simpleng magkikibit balikat lang siya at sasabihing baka nagbago na ang panahon. Ngunit tuwing gabi, sa tabi ng palayan, laging may puting asong nakatayo sa gilid ng pilapil. Minsan, nakahiga lamang ito at nakatingin sa mga bituin. Minsan, tumatakbo ito sa gilid ng sapa, kasama ang mga alitaptap at ibon. Isang hating gabi, habang nakaupo si Miguel sa labas ng bahay kubo, pinagmamasdan ng palayan na pinapainitan ng buwan, lumapit si Bantay at humiga sa tabi niya. Miguel, wika nito sa isip niya, ngunit ngayon ay mas banayad na, parang boses ng matagal ng kaibigan.
Malaki na ang ipinagbago ng lupang ito dahil sa iyo. Ngumiti si Miguel, nakatingin sa malayo. Hindi dahil sa akin lang, sagot niya. Kung wala kayo, kung wala ang bundok at ang sapa, hindi ko rin kakayanin. Hindi ko rin magagawa iyon kung hindi ko piniling maniwala sa inyo. Unti-unting nag-iba ang anyo ni Bantay sa kanyang tabi. Sa liwanag ng buwan, ang puting aso ay tila naglaho at sa kanyang lugar ay may anyo ng isang lalaking halos kaedad ni Miguel, matipuno. Ngunit ang mga mata ay parehong mata ni Bantay, malalim at tapat. Ngunit saglit lang ito nagtagal. Bumalik din sa anyo ng aso pagkalipas ng ilang tibok ng puso. Ano yun? Tanong ni Miguel, nagtataka. Ang sumpa ko, paliwanag ni Bantay. Unti-unti na itong nalulusaw dahil sa mga nangyari. Binigyan ako ng pagkakataon ng mga diwata na mamili. Maaari na akong tuluyang maging tao at mamuhay sa ilalim ng araw kasama ninyong mga mortal o manatiling engkantong aso na tagapangalaga ng bundok at sapa. Ano ang pipiliin mo? Tanong ni Miguel. Tahimik na tumingin si Bantay sa malayong bundok, sa dumadaloy na sapa, sa mga punong sumasayaw sa hangin. Kung pipiliin ko ang maging tao, mararanasan ko ang lahat ng saya at sakit na naranasan ng mga tulad mo. Ngunit mawawala ang marami kong nakikita sa mundong hindi nakikita ng mortal na mata. Kung mananatili naman akong engkantong aso, patuloy kong mababantayan ang lupa at tubig, ngunit laging may distansya sa mundong pinoprotektahan ko. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, tumingin siya kay Miguel at ngumiti sa paraan ng isang asong matagal mo nang kasama sa buhay. Pipiliin ko ang manatiling tagapangalaga, sabi ni Bantay. Hindi na ito sumpa ngayon para sa akin, Miguel. Isa na itong misyon na kusang loob kong tatanggapin. Ngunit sa tuwing makikita kita at ang magiging mga anak mo balang araw na naglalaro sa bukid, masaya na ako doon. Napangiti si Miguel, bahagyang nabagbag ang puso. Sa isip niya, naisip niyang hindi lahat ng sakripisyo ay kalugihan. Minsan, ang pagtalikod sa isang buhay na maaari mong kamtin ay paraan para protektahan ang mas maraming buhay. Maraming salamat, Bantay. Mahina niyang wika. Sa tulong mo, hindi lang buhay namin ni Inay ang nabago, pati buong baryo. Nagtagal pa ang mga taon. Si Miguel ay nagkaasawa. Nagkaroon ng mga anak na tumutulong din sa pagsasaka. Lumakas ang baryo ng San Isidro, hindi dahil sa mga malaking proyekto ng mayayamang don, kundi dahil sa sama-samang pagpupunyagi at pag-aalaga sa lupa at tubig. Natutunan nilang magtanim ng may malasakit sa kalikasan, hindi basta pagsasamantala sa anumang kayang ibigay nito. Madalas sabihin ni Miguel sa kanyang mga anak, habang nakaupo sila sa lilim ng punong mangga, na ang lupa at tubig ay hindi dapat tratuhing parang alipin, kundi parang kaibigan. Dahil ang tunay na kaibigan ay hindi mo ipinapahamak para sa pansariling yaman. At sa tuwing may bata sa baryo na magtatanong kung totoo raw ba ang kwento tungkol sa engkantong aso na humingi ng tulong sa binatang magsasaka, napapangiti si Miguel. Titingin siya sa gilid ng palayan kung saan may puting asong nakahiga, nakatingin din sa kanila. Minsan, hindi niya na kailangang sumagot dahil ang tahimik na pag-alon ng palay, ang malinis na daloy ng sapa at ang malamig na hangin mula sa bundok ang siyang sumasagot sa tanong. Sa bawat pagdampi ng hangin sa kanilang mga mukha, naroon ang paalala na minsan may isang engkantong aso na nangailangan ng tulong at may isang binatang magsasaka na naglakas loob maniwala at tumindig para sa tama. Sa baryong iyon, sa paanan ng bundok, sa tabi ng sapa, patuloy na namuhay ang mga tao kasama ng mga engkanto na hindi natakot o galit, kundi tahimik na nagbabantay. At sa bawat tahol na maririnig sa gitna ng gabi, alam nilang hindi iyon babala ng panganib, kundi paalala na may isang kaibigang tagapangalaga na laging nariyan
handang gisingin ang damdamin ng sinumang muling makakalimot sa tunay na halaga ng lupa, tubig at buhay. Wakas,